Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 4 patay, kabilang ang 2 sundalo sa pag-atake ng ilang miyembro umano ng MILF sa Basilan sa kabila ng umiiral na ceasefire. 17 Pinoy seafarers na binihag noong 2023, pinalaya na. Magnitude 5.8 na lindol, yumanig sa San Francisco, Southern Leyte. Ilang kalsada nagbitak-bitak. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay sa pamamaril sa Bacolod. Motibo naman sa krimen, iniimbestigahan pa. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena muling sasabak sa laban matapos ang tinamong injury. At sa showbiz pattern, Hichi Nadal, ibinebenta na ang kanyang 20-year-old na electric guitar. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 4 na individual kabilang ang 2 sundalo habang hindi bababa sa 10 ang sugatan sa nangyaring pananambang sa Sumisip, Basilan. Ayon kay Brigadier General Alvin Luzon ng 101st Infantry Brigade, nangyari ang pag-atake sa barangay Lower Cabengbeng habang ang tropa ng militar ay nagbibigay seguridad sa United Nations Development Program para sa Peace and Development Project sa nasabing bayan. Bagamat napatay ang 2 lawless elements na itinuturong sangkot sa pamamaril, ang pag-atake ay sinuportahan umano ng ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Samantala, sa isang pahayag, mariing kinondina ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang nangyaring engkwentro. Sabi ni Galvez, isang malinaw na paghadlang sa pagtamo ng kapayapaan na matagal na nilang itinataguyod. Nagpaabot ng pakikiramay ang kalihim sa pamilya ng 2 sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay. Hinimok nito ang MILF na magsagawa rin ng sariling imbestigasyon. Kaugnay ng balitang yan, nagkasana ng investigasyon ang Moro Islamic Liberation Front o MILF para alamin ang totoong nangyari sa Basilan ambush sa kabila ng umiiral na ceasefire. Batay sa paunang investigasyon, nagkaroon umano ng gulo dahil inakalang may pagsalakay na nangyari. Ang buong detalye ihahatid ni June Dimacuta. Balita mula sa Basilan Autonomous Region. Nagsasagawa na ng investigasyon ang MILF AJAG led by Chairman Anwar Alamada, katuwang ang CCCH, kaugnay sa nangyaring ambush kahapon sa Sumisip, Basilan. Sa public statement mula kay Chairman Alamada, nagresulta ng bakbakan ang sapilitan umanong pagpasok ng 32nd Infantry Battalion sa barangay Lower Cabengbeng na mismong ikinagulat umano ng 114th Base Command ng MILF sa pag-aakalang nilulusob sila. Batay sa ceasefire agreement, ayon kay Alamada, dapat pa rin umanong pahalagahan ang coordination ng anumang law enforcement units sa pagpasok sa mga established MILF community upang hindi na maulit pa ang kahalintulad na insidente. Samantala, sa public statement naman mula kay 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, kinilala nila ang 2 notorious lawless elements na namuno sa pananambang na sina Najal Buena at Oman Hajal Jalis na umano'y involved sa mga violenteng rido sa naturang barangay. Mariin namang kinukundina ni na Basilan Governor Jim Saliman, Congressman Mujib Hataman at Brigadier General Alvin Luzon ang nangyaring pananambang na ito na may malaking dagok sa iniestablisang kapayapaan na nakaangkla sa CAB. Ayon sa militar, nagpapatupad lamang umano sila ng security support sa pagdating ng UNDP personnel na maglunsad sana ng stakeholder coordination para sa mga proyektong pangkabuhayan sa MILF community sa area.
Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na makakabalik na sa Pilipinas ang 17 Filipino seafarers na binihag ng Houthi rebels noong Nobyembre. Nagpasalamat din ito sa Sultan ng Oman sa naging tulong nito sa pag-mediate sa kanilang paglaya. Magbabalita si Let Narciso. Pinakawalan na ng mga rebeldeng Houthi ang 17 Filipino seafarers na binihag sa Red Sea noong November 2023. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang mahigit isang taong pagkakabihag sa Yemen ay ligtas ng pinalaya ang lahat ng 17 tripulanteng Pinoy kasama ang iba pang crew members ng MV Galaxy Leader. Ang mga Pinoy ay nasa pangangalaga na ng Philippine Embassy sa Muscat, Oman. Inaasikaso na ang pag-uwi ng mga ito para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpasalamat ang Pangulo kay Oman Sultan Haitham bin Tariq at sa kanyang gobyerno para sa matagumpay nilang mediation o pamamagitan. Pinuri rin nito ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno at private instrumentalities na walang pagod na nakipagtulungan sa foreign governments at entities para mapalaya ang mga Pinoy matapos ang 429 na araw. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na ang matatapang na marinong Pilipino ang rason kaya naisabatas ang Magna Carta of Filipino Seafarers para maprotektahan ang kanilang karapatan at kapakanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng Kamara na masusunitong babantayan ang implementasyon ng Magna Carta para mas mapangalagaan ng ating mga Pilipinong tripulante. Kasunod ito ng nalalapit na pag-uwi sa Pilipinas ng mga kababayan natin na binihag sa Red Sea. Ang mga detalye sa report ni Milky Regunan. Ikinatuwa ng Kamara ang pagpapalaya sa 17 Filipino seafarers ng MV Galaxy Leader na mahigit isang taon na bihag ng mga Houthi rebels. Ayon kay Tingog Party List Representative Judas Idre, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, pagpapakita ito ng pag-asa sa ating mga kababayan at patunay na hindi sumusuko ang gobyerno para matiyak ang kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa. Pinasalamatan ni Isidre si Pangulong Bongbong Marcos at mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa panguna ng Department of Migrant Workers sa kanilang dedikasyon at tiyakin na ligtas na makababalik sa kanilang pamilya ang 17 tripulante. Sabi ni Isidre, titiyakin din ng Kamara na maipatutupad ang mga probisyon ng Magna Carta for Filipino Seafarers para matiyak ang proteksyon at mabigyan ng pagkakataon ng ating Filipino seafarers. Sa Republic Act 12021, titiyakin ang proteksyon at karapatan ng mga Filipino seafarers, tamang sweldo, ligtas na working conditions at skills development. November 2023 nang i-hostage sa mga Houthi rebels ang MV Galaxy Leader matapos maipit sa conflict ng Israel at ng Palestine. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabapasok lamang na balita, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Siocon, Zamboanga del Norte. Ilang minuto bago magtanghali. Ang mga detalye ihahatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val. Ngayon na, tapos alas 11:41 ngayong umaga, nanyanigin ng magnitude 6.1 na lindol ang ilang bahagi sa bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte. Batay sa report na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 32 kilometro. At dahil dito ay nakapagtala ng instrumental intensity 4 sa lungsod ng Zamboanga. Inaantay pa ngayon ng PHIVOLCS ang iba pang report na manggagaling sa lugar kung saan naramdaman ang malakas na pagyanig. Samantala, Joel, idagdag ko na rin bago mag-alas 8 naman ng umaga kanina ay niyanig din ng magnitude 5.8 na lindol ang silangang bahagi ng San Francisco sa probinsya ng Southern Leyte. Para sa BCTV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val, at ingat sa mga kababayan natin dyan po sa Zamboanga Region.
Sa iba pang balita, nabulabog ang tulog ng mga residente ng San Francisco Southern Leyte matapos itong yanigin ng isang 5.8 magnitude na lindol pasado alas 8 kaninang umaga. Ang mga napinsalang lugar alamin sa ulat ni Kyle Bulyas. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang bahagi ng San Francisco sa Southern Leyte kaninang alas 8:22 ng umaga. Ayon sa PHIVOX, may lalim na 14 na kilometro ang epicenter ng lindol. Naramdaman ang intensity 6 sa bayan ng San Francisco, intensity 5 sa Anahawan, Hinunangan, Hinundayan, Libagon, Lilwan, Padre Burgos, Pintuyan, San Juan at San Ricardo. Samantalang naramdaman din ang intensity 4 sa bayan ng Abuyog, Bato, City of Baybay, Hilongos, Hindang at Inopacan, Leyte. Dahil sa malakas na lindol, nagkabitak-bitak na ang ilang kalsadang ito sa barangay Himayangan sa bayan ng Lilwan. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung gaano kalawak ang pinsalang idinulot ng lindol at wala ring naitalang nasaktan. Pero ayon sa PHIVOX, inaasahan magdudulot pa ito ng mga aftershock sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lindol, ngayon naman, sunog. Aabot sa halos 100 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Naging pahirapan din ang pag-apula sa apoy dahil sa makitid ang naturang lugar. Ang balitang yan tinutukan ni Boy Gonzales. 30 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa Purok 5, Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, Huwebes na madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Ayon kay Senior Inspector Alejandro Ramos ng Bureau of Fire Protection Manila, higit 50 fire truck ang rumisponde sa sunog na nagsimula alas 2 pasado ng madaling araw, kung saan umabot agad ito sa ikalimang alarma, saka dineklarang fire out bandang alas 4 pasado ng umaga. Apektado naman ang halos 100 pamilya, katumbas ng 270 individual. Dagdag pa ni Ramos na naging pahirapan para sa kanila ang pag-apula ng apoy dahil makitid. Makitid ang lugar habang nasa dulong bahagi rin ito ng Isla Puting Bato. Wala naman na italang nasawi o sugatan sa nabanggit na sunog habang patuloy pa rin na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Magugutang nasunog din ang ilang bahagi ng Isla Puting Bato noong Nobyembre, ang Purok 1 hanggang Purok 3 noong nakalipas sa taon, kung saan daan-daang pamilya din ang naapektuhan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, magbabalik aksyon na si Filipino pole vaulter EJ Obiena para sa kanyang kampanya sa 2025 season. Magugunit ang ilang buwang hindi nakapaglaro si EJ dahil sa inindang spine injury noong nakaraang taon. Ang mga detalye sa report nito. Back in action na ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena para sa pagsisimula ng kanyang 2025 season. Muling masisilayan ang pagtalo ng world number 4 sa International Jump Meeting Cottbus sa January 29 sa Germany. Ito ang unang kompetisyong lalahukan ni Obiena mula pa noong sumabak ito sa Silesia Diamond League Agosto ng nakaraang taon, kung saan siya nagtapos sa ikalimang pwesto. Pero bago ito, sa kaparehong buwan din, sumabak si EJ sa Paris Olympics, kung saan naman siya nagtapos sa ika-4 na pwesto. Ngunit maagang nagtapos ang 2024 season ng Pinoy Pride nang indahin nito ang kanyang spine injury. May kabuang 10 kompetisyon at 5 podium finish ang naitala ni Obiena sa nagdaang taon. At habang nagre-recover, ginamit ng 29-year-old athlete ang pagkakataon para bumisita sa Pilipinas sa ilang media and fan events, maging ang paglulunsad ng kauna-unahang training pole vault facility sa Ilocos Norte. Sa aming pagbabalik, Choco Mucho outside spiker na si Kat Tolentino inoperahan matapos ma-diagnose na may ruptured appendix. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Lokal na pamahalaan ng Maynila puspusan na ang paghahanda para sa Chinese New Year.
Sa MBC TV Global, US President Donald Trump sinermona ng obispo sa kanya mismong prayer service. Sa Showbiz Spotted, mga larawan ng ilang Pinoy celebrities kabilang na sa Getty Museum. At sa Hoy Bawal Yan, mga tumatangkilik ng piniratang palabas online. Posible nga bang managot sa batas? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bago pa man ang makaraang pagtugis sa hinihinalang Chinese spy, naniniwala na si Senator Jinggoy Estrada na napapanahon na talagang pagtibayin at i-modernize ang espionage law. Hindi anya tayo dapat magpahuli sa mga makabagong teknolohiya. Ang buong detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Panahon na upang amyendahan ang antigong batas hinggil sa espionage na Commonwealth Act No. 616 at ang Revised Penal Code. Ito ang paniniwala ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada kasunod ng pagkakaresto ng isang Chinese national na inaakusahang ng espiya. Ayon kay Estrada, bago pa man may maarestong umano'y Chinese spy, ay sinulong na nito ang Senate Bill No. 2368 para ma-update ang ating lumang batas hinggil sa espionage na isabatas noon pang 1941 habang ang Revised Penal Code ay noon pang 1932. Bilang tagapagtaguyod ng national security, kailangan ng i-modernize ang ating mga batas dahil sa mga panibagong banta sa ating seguridad at soberanya. Mahalagang sumabay sa pagsulpot ng mga makabagong teknolohiya. Sinabi ni Estrada na sa ngayon ay may mga importanteng impormasyon at datos na hindi pa naisusumiti sa Committee on National Defense and Security na kailangan nilang isaalang-alang bago ipresenta ang committee report sa plenaryo. Mahalaga daw na balansehin ang pagprotekta sa ating national security at pagrespeto sa constitutional right ng ating mga kababayan. Una nito ilang mga pinaniniwala ang mga gamit sa pang-espiya ang nare-recover at nahuhuli ng mga otoridad, kasama na ang underwater drone na nakita sa San Pascual, Masbate. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology na bawal gumamit ng text blast ngayong panahon ng halalan. Ano nga ba ang text blast at bakit ito ipinagbabawal? Narito ang balita ni Wina Hesoro. Ipinagbabawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko o sa mga politiko ang pagbili ng mga devices na ginagamit pang text blast ngayong nalalapit na eleksyon. Ang text blast ay ang sabay-sabay na pagpapadala ng maraming mensahe sa iba't ibang tao gamit ang cellphone o computer. Madalas itong ginagamit ng mga kandidato o grupo para magbigay ng mensahe sa maraming botante ng sabay-sabay, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. Sa programang 2x2, sinabi ni Undersecretary Alexander Ramos ng DICT-CICC na tukoy na nila ang mga nakabili ng mga illegal na gadget na katulad ng ginagamit pang text blast. Babala ni Ramos, sila ay nakakuha na ng mga listahang nakabili ng mga illegal na gadget at hinihikayat nila na kusa ng isurrender ang mga devices para maiwasang habulin ng mga kapulisan. Yan ho ay isang bawal na kagamitan o isang pamamaraan according sa COMELEC regulations. So mag-ingat po dito sa nahuli natin. May babala ho si Secretary Ivan Oy. Alam na namin kung sino mga nakabili. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, tulad kahapon, may 3 weather systems pa rin ang magpapaulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Una rito ang malamig na amihan o northeast monsoon na siyang nagdadala pa rin ng maulap na himpapawid na may kalat-kalat na may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Asahan naman ang mga pag-ulan sa coastal areas ng Eastern Samar at Mindanao, gayon din sa mga isla ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, bunsod naman ng Easterlies.
At dahil naman sa banggaan ng mga hangin mula sa mainland Asia at sa dagat Pasipiko o mas kilala sa tawag na shear line, mataas ang tsansa ng kalat-kalat na thunderstorms sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas. Mag-ingat po sa banta ng katamtaman hanggang sa minsang malakas na buhos ng ulan sa Quezon Province, sa halos buong Kabikulan, pati na rin sa Northern Samar, Aklan, Capiz, gayon din sa Mimaropa maliban na lamang sa Palawan at Occidental Mindoro. Dito naman sa Kalakhang, Maynila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, masusulit pa rin ang fair weather condition. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, nananatili pa rin mababa ang tsansa na may mabuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility hanggang sa pagtatapos ng Enero. At yan muna ang latest sa lagay nating panahon ngayong araw ng Huwebes. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handa na ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Sa abiso ng Manila LGU, sisimulan ang mga aktibidad sa Biyernes, Enero 24 sa pamamagitan ng Prosperity Tree Lighting sa Plaza San Lorenzo ng alas 5 ng hapon. Tulad noong nakaraang taon, ang countdown ng Chinese New Year ay gagawin sa Enero 28 sa ganap na alas 11 ng gabi sa Jones Bridge. Ang Grand Parade naman ay mag-iikot sa paligid ng Chinatown sa Binondo sa Enero 29, kung saan magsisimula ito ng alas 2 ng hapon sa tapat ng Lumang Post Office. Inaasahang dadalo ang mga city officials at mga kinatawan ng iba't ibang Chinese-Filipino organizations. Inilaan ni United States President Donald Trump ang kanyang unang araw sa opisina sa pamamagitan ng isang misa. Pero tila yata naging literal na sermon ang naging humilya ng pari sa kanya. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Sinimulan ni US President Donald Trump ang kanyang unang araw sa posisyon sa pamamagitan ng isang prayer service sa Washington National Cathedral. Ngunit hindi nito inaasahan ang sermong ibibigay sa kanya ng presider nang humingi ito ng pangunawa sa Pangulo na taliwas sa mga naging direktiba nito sa pag-upo nito sa opisina. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. Ito ay matapos ang mga naunang posisyon ni Trump hinggil sa gender rights at binabalak na mass deportation sa kanilang bansa. Sa kaugnay na balita, nagsimula ng bansang Mexico na magtayo ng temporary shelters para sa mga immigrant na maaaring maapektuhan ng mass deportation sa Amerika. Tinatayang libo-libong katao ang maaaring makinabang sa naturang shelter. Bukod dito, sasagutin din ng gobyerno ng Mexico ang mga pagkain, serbisyong medikal at tulong sa pag-aayos ng kanilang mga dokumento. Tatawagin ito bilang Mexico Embraces You Strategy na siya naging biglaang aksyon ng kanilang gobyerno mula sa mga naging pahayag at hakbang ni US President Donald Trump. Sa iba pang balita, panibagong wildfire na naman ang sumiklab at mabilis na kumalat sa Los Angeles, California. Umabot na sa mahigit 8,000 acres o 32 square kilometers ang sakop ng apoy, habang hindi naman bababa sa 19,000 katao ang inilikas. Ayon sa Palisades Fire, sa ngayon ay wala pang napapaulat na nasawi mula sa nasabing sunog, habang itinaas na sa red flag. May panibagong career milestone ang celebrity photographer na si Mark Nicdao. Kamakailan lang kasi, proud nitong shinare sa social media na bahagi na ng Getty Museum Collection sa Amerika ang kanyang mga kuhang larawan, tampok ang mga aktres na sina Casey Concepcion at Iza Calzado. Narito ang aking report. Kabilang na sa koleksyon ng Los Angeles-based Getty Museum ang 5 kuhang larawan ng kilalang Filipino photographer na si Mark Nicdao. Isa na riyan ang kanyang kuha sa aktres na si Casey Concepcion taong 2008. Sa isang Instagram post, ipinagmalaki ni Casey ang nakamit na achievement ng kanyang dear friend at creative visionary na si Mark Nicdao. Kasali rin dito ang larawan ng aktres na si Iza Calzado na kinuna naman ng celebrity photographer para sa isang magazine noong 2012. Bukod kina Casey at Iza, kabilang din dito ang kuhang litrato ni Nicdao kina Nancy Castiglione.
designer na si John Bitagol at gender equality activist na si Queen Melo Esguera. Labis naman ang pasalamat ni Nicdao sa lahat ng mga naging bahagi ng naturang koleksyon. Ipinakita nga rin ito ang kopya ng Certificate of Non-Coverage na inisyu ng National Commission for Culture and the Arts na nagpapahintulot sa kanyang i-export ang printed photographs sa Amerika. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa Pinoy photographer. Bukod sa mga kilalang personalidad sa mundo ng showbiz, magunita na minsan ding naging subject ni Mark Nicdao sa kanyang mga larawan ang royal couple ng Brunei na sina Prince Abdulmateen at Princess Anisha Rosna. At sa aking pagbabalik, kilalanin kung sino ang OPM singer na ibinibenta na ang kanyang iconic black electric guitar. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. 600,000 pesos na halaga ng marijuana shipment na harang sa Davao de Oro. Sa MBC TV Sports, Choco Mucho spiker na si Kat Tolentino kasalukuyang nagpapagaling matapos sumailalim sa operasyon. At sa Showbiz Spotted, 20-year-old na gitara ng wag na wag mong sasabihin hitmaker na si Kichi Nadal, ibinebenta na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang lalaki matapos itong paulanan ng bala sa lungsod ng Bacolod. Sinisilip pa ng pulisya ang motibo sa likod ng krimen. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hanggang ngayon, blanco pa rin ang mga kapulisan ng Police Station 10 sa pagkilala sa mga sospek na namaril sa Purok Zone 1, Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Glenn Montaño, hepe ng Police Station 10 ng Bacolod City Police Office, ang biktima kinilala na si Arnold Cabilles, 42 anyos, residente ng Barangay Kabug ng nasabing lungsod, at mayroong tama sa kanyang katawan na kinasawi nito. Dagdag pa ni Montaño, nagmamakaawa pa ang biktima na lamang pagbabarilin dahil sa kanyang mga anak, subalit itinuloy pa rin ng mga sospek. Nakatakbo pa ang biktima sa taniman ng kangkong at doon na tinudas ng mga sospek. Ang biktima nasa Abbey Funeral Parlor dito sa lungsod at isa ilalim sa post-mortem examination. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Itinurn over ng isang 73 anyos na lalaki na si alias Pasio ang 5 bloke sa inihinalang dahon ng marijuana sa Montevista Municipal Police Station noong Enero 21, 2025. Ayon kay alias Pasio, ang package na ipinadala mula sa kanyang manugang sa pamamagitan ng express padala ay dumating na may dalang shipping code na mga damit na matuklasan ang inihinalang marijuana sa loob. Mabilis silang tumawag sa mga otoridad para humingi ng tulong. Ang turnover ay sinaksihan din ni Barangay Captain Mulihon kung saan nabatid na humigit kumulang 5 kilo ang bigat at nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pinagbulan ng inihinalang dahon ng marijuana. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpahayag ngayon ng PNP Northern Samar na umabot sa 21 ang naaresto ng kapulisan sa inilusad na operasyon sa iba't ibang lugar o bayan simula Enero 7 hanggang Enero 20 kung saan nasasangkot ito sa iba't ibang krimen. Kabilang dito ang pagtakip sa 2 wanted na 25 years at 18 years ang nagtago sa batas sa bayan ng Lavisares at ang pagkakahuli sa pugante sa bayan ng Bubon Northern Samar. 8 naman sa mga nadakip ay umaharap sa iba't ibang kaso. Isa ang nahuli sa illegal na droga sa bayan ng Katarman. Ang iba naman ayon sa report ng PNP ay nahuli sa kasong illegal logging, fishing at gambling. Kabilang rin sa mga naristang isang guard na may dalang baril na nahuli sa Comelec checkpoint sa Ali, Northern Samar. Ngayong nalalapit ang halalan,
Ayon sa PNP, patuloy nilang hinihigpitan ang pagbabantay sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa NBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumaba ang datos ng focus crime sa lalawigan ng Pangasinan. Itong sinabi sa isang panayam ni Police Colonel Rolifer Capocyan ng Provincial PNP Director dahil ituan niya sa kanilang paglalatag ng mga karagdagang personnel. Tinututukan ng deployment at sa tulong na rin ng regional headquarters na nag-deploy ng karagdagang kapulisan dito sa lalawigan at ang kanilang ginagawang PNP Comelec checkpoint araw man o gabi, kung saan anya police visibility ang pinaka-epektibong paraan na naging dahilan ng pagbaba ng krimen dito sa Pangasinan. Gaya na lamang anya ng pagpapakalat ng presensya ng kapulisan sa mga national highway upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ang kanilang programang cluster na promoting order and discipline at neutral and just policy. Dito anya nasisiguro na mayroon pang tamang disiplina ang ating kapulisan sa mga bagong estratehiya sa pagpapatrolya at pagsasanay at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming Pilipino ang mahilig manood ng mga palabas sa mga sinihan, lalo na kung ang bida rito ay ang kanilang mga iniidolo. Pero para sa ilan na nais makatipid sa mga pirated copies sa social media o anumang online space kumakapit upang makanood lalo na't mas madali itong ma-access. Pero ang iligal na pag-video ng palabas o pag-produce nito at pagpo-post sa social media ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Ano nga ba ang parusa sa online piracy? Alamin sa report na ito. Minsan ba lumabas na rin sa feed mo ang mga link na magdadala sa'yo sa kopya ng isang palabas na pwede mo nang panoorin online habang pinapalabas pa ito sa mga sinehan? O hindi naman, iyong mga palabas na mapapanood lamang ng may subscription ay libre mo nang napapanood sa ilang mga piling website. Bagamat unti-unting nagiging tila normal na content at sistema sa digital age, ang mga gawaing ito ay mariing ipinagbabawal ng otoridad. Ang mga kopya kasi ng mga palabas na showing pa lamang ay tiyak walang pahintulot ng may-ari ng movie rights nito. Kaparehas lang ito ng sistema ng pagbebenta ng mga CD o DVD, laman ng mga nasabing palabas sa mga palengke at pamilihan. Mas pinadali lang ito ng teknolohiya dahil mapapanood na ito sa kanya-kanyang mga cellphone sa pamamagitan ng ilang mga site. Anuman ang paraan, ito ay pagnanakaw sa karapatan ng may-ari ng intellectual property ng mga nasabing materyales. Ang gawaing ito ay tinatawag na piracy at isang uri ng copyright infringement. Ayon sa batas, ang mga nag-ooperate ng ganitong site na nagpapalabas ng pirated materials ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Maaari itong makulong ng 1 hanggang 3 taon at magbayad ng multa mula 50,000 hanggang 150,000 pesos para sa unang offense. 3 hanggang 6 na taong pagkakakulong naman at multa mula 150,000 hanggang 500,000 pesos ang ipapataw para sa ikalawang offense. Habang 6 hanggang 9 na taon na pagkakakulong at 500,000 hanggang 1.5 milyong piso na multa ang ipapataw sa may sala para sa ikatlo at mga susunod pang offenses. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng volleyball, kasalukuyang nagpapagaling ang veteran outside spiker ng Choco Mucho na si Kat Tolentino. Ang atleta kasi sumailalim sa operasyon matapos ma-diagnose na may ruptured appendix. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Magpapahinga muna sa paglalaro sa Choco Mucho ang veteran opposite spiker na si Kat Tolentino. Yan ay kasunod ng anunsyo ng team na kinailangan sumailalim ng atleta sa surgery matapos ma-diagnose na may ruptured appendix. Sa pahayag ng Flying Titans, Lunes nang makaramdam ng abdominal pain si Tolentino at dalhin sa ospital. Nang malaman ng kondisyon nito, agad siyang isinailalim sa surgery at kasalukuyan nang nagre-recover. Nangyari ang insidente ilang araw matapos ang reverse sweep ng Choco Mucho sa Zeus Coffee. Hindi ito ang unang beses na mawawala sa aksyon ng former Ateneo standout dahil noong nakaraang taon, kinailangan din itong magpahinga dahil sa auditory condition.
Noong 2024-2025 PVL All-Filipino Conference, naging malaki ang role ni Tolentino sa team, kung saan siya nakapagtala ng kabuuang 79 points on 56 attacks, 19 blocks, and 4 service aces. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Same ground, bulong at wag na wag mong sasabihin. Yan ang ilan sa mga pinasikat na kanta ng OPM singer-songwriter na si Kitchi Nadal. Kaya naman, magiging kasing husay mo kaya si Kitchi pagdating sa kantahan kung mapapasakamay mo ang kanyang gitara. Ang mga awit kasi ibinebenta na ang kanyang 20-year-old electric guitar. Narito ang aking report. For sale na ang iconic black electric guitar ng OPM singer na si Kitchi Nadal. Ang binibentang Parker Fly Deluxe guitar gamit ng huwag na huwag mong sasabihin hitmaker sa loob ng 2 dekada. True gem nga kung ilarawan ni Kitchi ang naturang guitar na niya incredibly versatile, built to last at lightweight na kanya na raw nadala sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa ngayon, it's time na raw para makahanap ito ng bagong magmamayari where it can keep inspiring music. Sa huli, inilagay ni Kitchi ang email address na pwedeng padalhan ng mensahe ng mga interesadong bumili sa gitara. Marami ang agad nagpahayag ng interes at mayroon ding humiling na sanay mapunta ito sa karapat-dapat. Habang may ilang netizens namang hindi sumang-ayon sa mga nagsuggest na ibenta ito ni Kitchi sa isang kolektor. Anila, mas mabuti kung mapupunta rin ito sa isang musician na talagang mapapakinabangan ang naturang gitara at hindi para i-display lamang. Magulita na noong nakaraang taon, ginanap ang Same Ground concert ni Kitchi Nadal bilang pagdiriwang ng kanyang 20th anniversary sa industriya. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Siyempre, bago lang tayo magpaalam, di natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating birthday girl, ang ating match point, Mili. Happy Mili Day! Happy birthday, Mili! Thank you! Wish, wish! Make a wish! Thank you! Thank you! Happy birthday, Matchpoint Mili. Siyempre, pagbati mula sa lahat sa amin dito sa DZRH, DZRH TV at sa mga bumubuo ng MBC TV Network News. Ito naman po si Yuel Reyes. Happy birthday, Millie, and may all your birthday wishes come true. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Atid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.